Magandang hapon po mga Karilto Kabayan. Ito pong muli ang yung Karilto Kabayan, Chris Villanueva po. Dito po mula sa Kingdom of Saudi Arabia, Cubal area po. Cubal area po. Pag-usapan po natin ngayon yung kalalabas na po na balita diyan sa Pilipinas na hindi po pinaboran yung impeachment case po ni VP Sara na ituloy. Kumbaga dineclare po ng Supreme Court na unconstitutional po yung unconstitutional po yung impeachment uh, impeachment po na isinampa po kay VP Sara dahil nag-overlapping nga po yata daw yung pagsampa po ng case within 1 year. May 1 year ban po kasi. So sa tingin ng Supreme Court, nagkaroon po ng overlapping po yung pag-file po nagkaroon po ng 2 beses na pag-file po ng impeachment complaint po kay VP Sara, which is dapat po isang beses lang po daw. According po sa SC, yun po yung kanilang decision po. So, para sa Supreme Court, ang constitutional po yung impeachment case po na impeachment complaint po na sinampa po ng Congress. So, most likely po baka hindi po matuloy yung impeachment trial dahil nag-rule na po nag-rule na po ang Supreme Court eh. Pero may lumabas naman po na isang interview si Joel Villanueva na itutuloy po daw ng Senate po ang impeachment trial kasi sui generis po ba ang tawag doon sa impeachment trial na mangyayari sa kay VP Sara. Kung ganoon po, di maganda balita po yan. At least po, itutuloy po para malaman po ng taong bayan kung totoo nga po yung pinapataw na paratang sa ating Vice Presidente. Which is yung iba naman po talaga, sobrang totoo po talaga niya. Kasi tayo naman po yung nakasaksi. Dahil nakita po natin kung paano pagtangkaan ng buhay ng presidente ng ating vice presidente, mag-hire nga po ng assassin pag namatay po siya. Kasama po dun sa pagtatangka po niya, yung asawa po ng ating presidente at ang ating Speaker of the House sa Congress. So yun naman po talagang recorded naman po yun. So isa po yun sa mga sa impeachment complaint na, na kasama sa impeachment complaint ni VP Sara yung assassination plot. So, kung itutuloy po yun, mas mabuti. Kaya lang baka, sabi nga nila, baka magkaroon po ng constitutional crisis. Although, sila naman po mga mambabatas naman po natin yan. Siyempre, mas alam po nila yung kaysa sa atin. Hindi po natin alam. Although, sabi naman po ng mga illegal na luminaries po natin, talaga pong wala naman pong pag-abuso o wala naman po talagang pagsampa ng dalawang impeachment complaint within 1 year. Isa lang po talaga yung nasampa. Kaya, iba po yung interpretation ng SC. So SC po yung masusunod. Kung susundin po ng Senate po. Sa mga naman po, sabi nga po nila, siguro kaya nagkaganon din yung decision, eh, yung 12 na judges po ng Supreme Court, appointed po daw ng Duterte. So hindi ko po alam yung connect. Baka kayo alam niyo po yung connect. Pero nagtataka lang po ako doon, yung unanimously, nandun po si Marvick Leonin. Hindi po malaman kung bakit isa po siya sa mga bumoto rin po. Although si Kagiwa, appointed po yun ni Pinoy, hindi naman po, wala po yata siya nag-inhibit po siya tapos yung isa naman po nakabakasyon. So, yung 12 na appointed ni Duterte, yun po yung bumoto at kasama po si Marvick Leonin as a senior. Isa po sa mga senior Supreme Court Justices. So anyways po, pagdating naman po ayun, tabi na po tayo sa impeachment, wala na po tayong magagawa po dyan. So ito naman po yung nakakatawa, yung tungkol po kay Baste, tsaka po kay General Torre. So si General Torre, kaya matanda na po siya, nakikita ko, daig po niya ako, tumatakbo po ito, tumatakbo po siya sa ulan. Although dito po sa Saudi Arabia, walang ulan, sabi sa palabas, nakakaapat na lang po siya sa pagtakbo. Although lang po, hindi man takbo na sprint. Lang po siya yung medyo kumaga, uh, uh, tawag dito yung swabe lang po yung niya, yung pagtakbo mo. Yung jog lang po ba? Jogging lang po. Pero umuulan nauulan na po siya. Medyo mahirap po yun. Habang pinagpapawisan ka, nauulanan ka. General Torre, ingat na po tayo kasi may edad na rin po tayo. Nakikita ko po yung kayo po sa tatay ko. Kala po nila, baka kala po nyo,
Alam niyo po ba yun? Bata pa kayo. Baka hindi niyo po napapansin, may edad na rin po kayo at baka magkasakit po kayo, magkaroon kayo ng pulmonya. Kailangan pa po kayo ng bayan. So, kailangan po, ah, ano lang po, medyo chillax. Chillax lang po kayo po, magpakaseryoso. For sure naman po, wala naman pong darating na, na baste sa araw po ng linggo eh. Ganun po talaga. May mga matatapang po talaga na matapang lang po sa salita. Nang hinamon nyo na po, nag-ano kayo, nag-call kayo sa hamon, ito naman po yung mga pinagsasasabi po niya. Gusto daw niyo makasapak ng unggoy. Di ba? Sa po kayo nakakita ng mayor na nagsasalita sa General Police ng Pilipinas na unggoy, ang General Police ng Pilipinas. Di ba? Ang lakas ng saltik ng mga Duterte. Yung mga pagsasalita nila, akala nila, hindi sila mga higher official ng bansa. Come to think of it, acting mayor ng Davao yan. Yan ba yung binoto ng mga taga Davao? Di ba? Na parang bumoboto kayo ng mga na may mga sira sa ulo kung magsalita. Tapos bumoboto kayo mga sanggano, mga tags. Ganun. Dapat hindi po kayo bumoboto ng ganun. Eh, kung ganun po yung mayor nyo, ganun po yung, di ba? Parang, ano po yung kakikitaan nyo po na honesty po pagdating po sa mga crime rates po sa Davao. Baka, syempre sa sobrang takot po sa mayor, hindi na po nagiging honest po yung pagsisilbi niyo po sa Davao para ma-please po yung mga mayor ng Davao. Baka sabi nga nila, ah, masyadong too good to be true po yung mga filing ng mga criminal charges o mga criminal cases sa Davao. Parang dinodoktor po doon. Yan nga po yung sa pagkakasabi ni General Torre, lalong naasar. Diba? May mga may sabi si Bastay na sasampalin, magsuntukan sila, inahamon niya, o ngayon ang pumalag, nasan siya? Lumipat sa Singapore. Diba? Sarap talaga ng buhay ng pamilya po ng mga Duterte. Yung isa po nasa Korea, alam ko nasa South Korea na po yata eh. Pagtapos po sa Daig eh. So nagkita po siguro siya, malapit daw po yung South Korea, tsaka yung Singapore, baka nagkita po yung magkakapatid. Di ba po ba? Sarap ng buhay ng mga to eh. Matalang yung presidente po natin, trabaho ng trabaho. Tapos yung ibang mga politiko po natin, papasyal-pasyal lang. Nakakapal po talaga ng mga mukha. Tapos kung makapagsalita, akala mo kumbaga parang napakalinis na tao, napakagaling na tao. Diba? Dapat kung leader ka, you have to set an example as a leader para galangin ka. Yung mga taga-Davao pala, ito yung mga binoboto mga leader nila. Tingnan mo, tags ang dating. Kumbaga, sanggano ang dating. Binoto nyo bilang vice-presidente nyo. Nasa na yung mga utak nyo, di ba? Anyways, boto nyo po yan. Wala po, di ko naman po sinasabihan. Kaya lang parang sinauna po yung pag-iisip po ng mga taga-Davao. Di ba? Davao City po in particular. Yung ibang Davao naman po hindi po siguro ganun. Di ba? Bakit bumuboto kayo ng mga ganitong uri ng mga leader na tutularan ng mga kabataan po ng lugar niyo? Siyempre, yung mga kabataan, nakikita po nila dati ganito yung mayor po nila. Gagayahin po yun eh. Tapos sasabihin nila, hindi naman kailangan siguro makapagtapos ng pag-aaral o hindi naman kailangan magpakabait o maging disente. Kasi bakit ang naman namin, ang leader naman namin sa Davao, hindi naman disente magsalita, hindi naman po disente magkilos. Yung sarili, puro tattoo yung sarili. Wala akong against sa dati kasi mataas ang respeto ko sa mga may tattoo eh kasi nga syempre yung in ancient time po yan eh kumbaga karangalan ng tao yan na may tattoo ka dahil sa marami ka napatay o bayani ka ng tribo nyo o kumbaga ganun. Kaya ngayon it's a form of art lang eh. Tapos alam mo, dinudumi mo lang yung katawan mo para sabihin mo form of art. Hindi mo naman sariling katawan yan, di ba? Pinahiram lang naman sa'yo ng Panginoon Diyos yung katawan mo na yun, ay nakakaya-kaya niyang bawiin. Di ba? Tapos, dinudumihan mo. Parang ganun. Sorry, I'm very conservative person. Although yung isang anak ko may tato, kaya naiinis ako eh. Pero, other than that, hindi po ako believe although may mga kaibigan din po ako may tato, pero wala naman po magagawa kasi sa katawan po nila. Pero, in reality, hindi mo naman property, ang property ng Panginoon Diyos yan. Binigay lang po sa iyo.
Anyways, may iba po tayo. So, siguro po tuwan-tuwa po si VP Sara sa naging resulta po ng kapasya po ng Supreme Court na parang pinababasura po yung impeachment trial na nangyari po sa kanya, mangyayari po sa kanya dahil nga po nagkaroon po ng ng dalawang pag-file ng impeachment complaint. O 0-1. Di ba? 0-1 po. Hindi, 1-1. 1-1 kasi una na-impeach na po siya sa Congress. So inaantay po yung po ng Supreme Court, yung ruling ng Supreme Court in favor of her. So inaantay na lang po yung sa Senate. O kapag in favor pa rin sa kanya yung sa Senate, which is alam naman po natin yun. Hindi 2-1, o di good luck na lang sa susunod pong taon na kung magpa-file po ulit ng impeachment. Pero ang tanong po dyan, matatahimik po ba yung bayan? Di ba po ba? Matatahimik po ba yung mga taong nagsampa po sa kanya ng impeachment complaint? Tapos, ano pong magiging uh, magkatingin ng tao sa presidente ng Pilipinas? Di ba po? Dapat po ang Pangulo po natin nakikialam I mean, magkaroon po siya ng konting impluwensya na dapat hindi tinotolerate yung ganitong attitude ng isang leader ng bansa po natin tulad po ni VP Sara. Katulad po yung ginawa ni former President Benigno Aquino III. Kahit po medyo may pagka-imprimitido po yung tao, at least kahit pa paano po hindi niya tinotolerate yung corruption. Hindi niya po tinotolerate yung impunity. Diba, marami po siyang nakasuhan, yung mga bibigat, yung mga kilala pong mga senator, yung mga opposition senator during his time, si Jinggoy, si Bong Revilla, tsaka kahit si present former Senate President po, si Enrile po, yung inabot na po, yung presidente po ng Pilipinas ang inabutan po niya, di ba? Hindi po nakaba kahit ang former president po natin, si Gloria Macapagal-Arroyo, nakakulong po yun. Di ba po? Nakakulong po siya. Yun nga lang, hospital arrest po siya. Pero the whole term, nakakulong po siya. Ganun po. Kahit na sabihin po natin may pagka, uh, di ba, parang itsurang hindi normal. Pero naman po siya pagdating po sa pagpapatupad ng batas at sa corruption po. Po siya, matapang po siya. Sana ganun po yung ating Pangulong Marcos. Huwag po tayo masyadong mabait. Hindi rin po nakakabuting masyadong mabait, nakakabwisit din po yun. Kasi parang naaabuso na po yung mga po natin, yung bansa po natin. Yung mga ibang Pilipino po, naayos ang mga ganitong mga sitwasyon. Di ba po ba? Pag masyado pong mabait, naaabuso ka po ng mga bully. Katulad po ng mga Duterte, mga bully po yan sa tingin ko po. Magsasalita ka, alam mo, napakalilinis, pero Pero pag yung salita nila, tumatama rin naman po sa kanila. Di ba po? Anyways po, nakakatuwa lang din po sa ating nakakatuwa lang din po yung ibang po mga senator po natin sa kabila po ng pagbasura o pagpapahinto ng Supreme Court na sa impeachment trial ni VP Sara, may nandigan pa rin po mga senator. E pagpapatuloy po nila yung impeachment. So mabuti po yun, good news po yun. Tayo na lang po natin yung August 5 or August 3. Sa first week of August kung magsisimula po talaga sila. And then aside from that, congratulate ko na rin po si General Torre dahil napakatabang po na general. Sana po tumakbo po kayo sa susunod pong halalan ng Senate. For sure po na nanalo po kayo, marami po kayo magiging supporter. For sure po yan kasi nakita po ng mga ng mga BBM, mga Pinklawan tsaka Dilawan na talaga pong seryoso po kayo sa pagiging chief PNP po nyo. Tsaka matalino po kayo. For sure din po marami po mga DDS na gusto po kayo. Hindi lang po nila masabi. Kasi nga, syempre sa mga po, natatamaan po yung mga ego po nila. Di ba po ba? Yun lamang po, babalita ko po sa inyo, 101 na po yung subscriber ko. Sana po sa mga bago pong makikinig o bago pong manonood, sana po mag-click nyo naman po yung subscribe. Para naman po dumami po na dumamit. Marami po tayong mga kwentuhan. Dito po sa Saudi po, so po ang po dito, ang panahon po rito napaka-humid. May-humid at mainit po. Pag lumalabas po kayo para kayong yung nasa harapan niyo po yung puwet ng aircon o yung puwet ng o likod ng puwet tuloy. Yung likod po ng likod ng ref
Yun, ganun po yung pakiramdam. Habang naglalakad kayo, pakiramdam mo, meron kayong dalang, may bitbit po kayo ano rep. Tapos yung buga po ng reps, ay yung likod po sa rep, na nakakapagpatayo ka ng uniform. Pag ano, pag nakakabukas, although wala po akong ganun. Yung mga classmate ko po kasi, pag nagkukwento sila, pag nilalaba po sila, galing po sila sa ano, sa duty po nila. O mga usual po kasi ang barkada ko ng college, ano, yung mga working student. So kung naglalaba po sila sa gabi, nilalagay lang po daw nila sa likod ng rep. Tapos after that, matutoy muna po. Kasi mainit nga po. So ganun po yung ano, ganun po yung panahon po rito sa Saudi Arabia. Para kang may bitbit na ano, para kang nasa likod po ng ref na napakainit o nasa likuran ng ano, binubuga ng AC. Ayun. Ganun po yung paramdam. Kaya pag lumabas po kayo, napakainit. Halos ayaw niya pong mag, ano, lumabas. Kaya lang, no choice. Kaya gusto niya pong lumabas eh. Kahit pa paano po, day off, o kaya sasamba po tayo, o magsisimba po kayo. Mga ganun po. So, yun lamang po. Dalawang Duterte po yung napag-usapan po natin. Si Tatay Digong, hindi po natin alam. Sabi po daw nila nakalaya, pero for sure naman po, hindi naman po nakalaya po yun. Kasi baka fake news lang po. Kasi kung nakalaya po yun, ang una po magsasabi po nun, si Nicolas Scott, si Kaufman. Parehas lang ni, parehas ba yung ang pangalan ni ano ng ni Torre tsaka ni Kaufman. O nahahalo ko lang po. Pasensya na po kayo, medyo groggy po ako, natok na po ako. Kaya lang dadalo pa ako ng gawain. So, ingat po kayo dyan. Wag po masyado magpa-apekto po sa mga takbo ng politika. Kapag hindi po sumasang-ayon po sa atin yung politika, matulad po sa SC, tanggapin po natin kasi sila po yung nakakaintindi ng taga-interpret po ng batas. Eh. So kung sinabi po nilang ganun, edi tanggapin po natin bilang mga mamamayang Pilipinas, pamamayan ng Pilipinas. Hindi naman po tayo mga DDS. Eh. Kung yung mga DDS, kapag may magagandang balita, sinisiraan. Tayo naman po, kung pangit po yung balita o hindi po nasasangkayon po sa atin yung balita, katulad po ng yung sa resolution po ng ng Supreme Court, tanggapin po natin kasi sila po yung sabi ko nga, sila po yung nag-interpret ng batas. So nakita po siguro na meron. Although, yung iba po nagsasabi na siguro po kasi ano to, yung mga appointed po ni Duterte 12 po sa kanila, di ba? Well, di po natin alam. Pero sana po wala pong halong politika po yung pagpapasya po ng Supreme Court para kahit pa paano po, although hindi po pumanig sa gusto po natin, maging pa rin po nila yung respect bilang pinakamataas na hukuman sa ating bansa. Yun lamang po, magandang gabi po sa inyong lahat at mag-ingat po tayo palagi. Ito po ang inyong Career Talk, Chris Villanueva po mula po sa Kingdom of Saudi Arabia po. Magandang gabi po at peace po sa ating lahat.